Okay, so salamat sa awit ng choir. Sabi po ay ipahayag ang kanyang salita sa buong sanglibutan. At magandang umaga po sa ating lahat. Maganda ho ba ang inyong umaga? Amen. At diyan sa taas, magandang umaga sa inyo riyan. Okay, purihin ang Panginoon. Tayo po ay patuloy niyang binibigyan ng buhay at lakas upang mabuhay at makasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon po ay ating ika-4 ng linggo ng buwan. At sabi nga, kabilis maubos. Kayo gay meron nang ibibili ng damit para sa Pasko. Meron na? Malapit na po. Okay, susunod po ay July, August, September na bre na ang dulo, ay malapit na ang Pasko. At salamat sa Panginoon, tayo po ay muli po nakarating sa araw na ito. So, parang may bagyo kagabi, kahapon nakita ko meron 3 LPA na nakapaligid sa ating Pilipinas. Sana po naman ay huwag nang dumating pa rito, dahil napakarami na pong ulan na nakarating at marami na pong mga bahay ang nasira. Halaman siguro ay nasira din. Okay. Sige ho, tahimik na tayo. Tahimik na. So tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. By the way, meron ho ba tayong mga bisita ngayon dito? Meron ho ba? Pakitaas nga po ang kamay para makita namin kayo. Meron? Diyan sa taas, may bisita ba riyan? Okay ba ang inyo aircon diyan? Okay naman. So, salamat po. So, tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tulad po ng ating nakatakdang pag-aaral, tayo po ay nasa tema na tungkol sa pag-aakay ng kaluluwa. Yan po ang ating pong binibigyan ng pansin. At sa loob po ng nakaraang 3 linggo, ay tayo po'y nakapagbigay na ng mga hamon sa bahaging ito. At sana po naman ay hindi lang tayo nakakapakinig, sana rin po naman ay nahihipo ang ating mga puso at kalooban na tayo po ay maging kabahagi ng gawain ito ng pagpapahayag ng kanyang banal na salita. Napakahalaga po ng salita ng atin pong Panginoon. At tayo nga po ay nag-aaral sa paksang ito na ang layunin natin ay upang ipaalam at hamunin po tayo sa gawaing ito, at ang buhay po natin ay maging kapaki-pakinabang ayon po sa plano ng atin pong Panginoong Diyos. Alam po ninyo, ang buhay po natin ay masasabi nating nagiging kapaki-pakinabang pag ito po'y nagagamit ayon sa kanyang layunin. Tama po ba? So tayo po ngayon ay babasa ng salita ng Diyos. Noon pong nakaraang linggo, ang atin pong binasa ay sa chapter 4 ng Gawa. Ngayon po naman tayo ay nasa chapter 1. Acts chapter 1, Gawa, kabanatang 1. At ang talata po nating babasahin ay talatang 1 hanggang sa talatang 9 na lamang po. Though ang atin pong pagtalata ay up to 11, ay hanggang verse 9 na lang po ang ating babasahin. Gawa, kabanatang 1, talatang 1 hanggang sa talatang 9. At tayo po tumayo bilang atin pong pagpupugay sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. So, nandiyan na ho ba kayo? Nandyan po sa ating screen ang atin pong babasahin. Ito po yung sabi ng talata,
Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. So makikita po natin diyan yung pagsasalaysay ay ang tungkol po sa pinasimulang ginawa at itinuro ng Panginoon. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kaniyang hinirang. Nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan, pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. At palibhasa ay nakikipagpulong sa kanila, ay ipinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig. Datapot kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapanahunan. Datapuan tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, na kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang sila'y nagtinititigan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang atin pong paksa ng pag-aaral ay ang plano ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. So tayo muna po'y manalangin. Dakila po naming Panginoon, magandang umaga po muli sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat na muli sa iyo, hindi lamang po sa buhay na aming taglay, kundi sa pagkakataon na kami po ay muli pong nakadako sa iyong bahay-sambahan, na kung saan kami po ay muli pong makakapag-aral ng iyong banal na salita. At Lord, ang dalangin po namin, kami po ay inyong sasamahan ng inyo pong patnubay at gabay ng Santong Espiritu. Hihipuin mo po ang aming mga puso upang sa ganon ay magkaroon po ng tunay na halaga ang inyong salita sa aming mga buhay. Tutulungan mo rin po, O Diyos, ang inyong anak sa pagbabahagi ng inyong salita. Sa inyo po ako umaasa at humihingi po ng karunungan. Ito po aming idinadalangin may pagpapasalamat sa iyo, hinihingi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. Muna po inom ng kaunti. Katulad po ng aking nabanggit na, ang paksa po ng ating pag-aaral ay
ang plano ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. So yan po ay isang paksang atin pong pinag-isipan upang maipabot po sa atin ang layunin ng atin pong pag-aaral. At salamat po na tayo po'y mayroong banal na kasulatan na kung saan ay pinagbabatayan po ng ating pag-aaral. At dito nga po sa ating binasang mga talata, mga kapatid, I hope ay inyo pong nakikita riyan ang atin pong paksa ng pag-aaral. Mula po sa talatang 1 hanggang sa talatang 9, ay malinaw po na ito ay ipinapahayag ang plano ng Diyos sa atin na kaniya pong mga anak. Yan po yung laman ng talata. Ano ho? Mapapansin po natin yan sa ating binasa nga pong ito, na ano po baga ang ano ang binabanggit dito na sinasabi pong pinagpaplanuhan na dapat po ay ating maisagawa. Na ang sabi rito ay ang kasaysayan, ang tungkol sa pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. So ang sabi, pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Hindi po pinasimulan at tinapos, kundi pinasimulan. Yan po'y malinaw na binabanggit po rito sa ating talata. Na sabi po ng talatang ito, hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol at sa kanyang mga hiniran. So naririyan po, ang malinaw na atin pong pinagsasalalayan ng atin pong pag-aaral ng paksa. Ipinapahayag nga po rito yung plano ng atin pong Panginoong Diyos. Kung atin pong papansinin ay yan po'y sinasabing malinaw ng ating talata, at ito po ay si Lucas ang susulat nito. Siya po yung writer ng Book of Acts. Na dito nga po ay binabanggit ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesus na sinasabing ito ay tungkol sa mga bagay na kanyang ginawa sa katubusan po ng sangkatauhan. Diyan po sa talatang 8 o 7 at 8 na sinasabi rito, palagi nakatitong lalambunan ko. Painom muna uli ako. Bakit baga pagka ako'y nagsasalita ay saka naman nakatipo ang lalamunan? So naririyan po yung sinasabi sa ating talata, sa ginawa ng ating Panginoon, na sabi nga po rito, palibhasa ay nakipagpulong sa kanila ay ipinag-utos sa kanila niya na huwag silang magsialis sa Jerusalem, na hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang narinig ninyo sa akin. Hanggang sa verse 9. So, ito po ay isang pagpapahayag na isang gawain na hindi po basta-basta gawain. Na ang sabi nga rito, huwag silang aalis sa Jerusalem. Kinakailangan silang tumigil doon hanggang sila po ay malangkapan ng kapangyarihan. Dahil ang gawain po ay hindi basta gawain. Malinaw po na inyong nakita riyan sa ating nakita sa verse number 4. At ito rin po naman ay alam natin na sa ating mga naunang pag-aaral
ay ipinagbili ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. Na ang sabi nga po rito sa verse na ito, sa verse 8, "Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa." So doon po sa mga katotohanan ito, nakikita natin yung plano ng Diyos, na ang planong ito ng ating Panginoon, na ang planong ito ay hindi isang simpleng gawain. So isinulat ni Lucas at sinasabing, huwag kayong aalis hanggang kayo malangkapan ng kapangyarihan. Okay? Upang maipahayag ninyo ang gawaing ito, na sinasabi po ritong ito ay kanyang binanggit sa kanyang mga alagad. So, salamat po. At alam po natin na yan ay hindi basta gawain. Napakahalaga ng gawain yan. At alam po ninyo, tayo po ay kabahagi niyan. So, kung inyo pong papansinin, and I hope inyo pong mayroon na kayong idea kung ano ang pinag-uusapan diyan, na ito po ay ang gawain po ng pangangaral. At ang Panginoon po ang nagbigay po nito sa mga alagad tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Na ito po ay kanyang ipinagkatiwala sa mga alagad, at ito rin po naman ay ipinagkatiwala sa ating mga anak niya hanggang sa kapanahunan ito. Kung inyo pong bubuksan, doon po sa aklat ng Mateo, nais kong inyong pansinin, ang pagsasabi po ng ating Panginoong Hesus, upang mabigyan po natin ng diin ang ating pag-aaral. Ang sabi po ng verse chapter 25, verse 14. So, ang sabi po rito, "Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras, sapagkat tulad ng isang tao na nang naparoon sa ibang lupain ay tinawag ang kaniyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanilang mga pag-aari, ang kaniyang pag-aari, at ang isa ay binigyan ng 5 talento, at ang isa ay 2, ito na po, ini-story na lang natin, at ang isa ay 1. At pagkatapos ng panahon ay bumalik po yung may-ari at nakipagpulong sa kanila at itinanong kung paano po nila ginugol yung talentong ibinigay. At alam na po natin ang istorya, na yung unang binigyan ng 5 ay naging matapat, at yung pangalawa ay naging matapat, at yung isa ay hindi naging matapat. At siya po ay, kumbagay, napagalitan. At ang sabi, yung mga talentong nasa kanya ay inyong kunin at ibigay ninyo doon sa mga mayroon. At alam po nyo, ito po isang parabola, isang talinaga tungkol sa ating Panginoong Hesus, na tayo po, katulad po ng mga alagad, ay binigyan din po ng katungkulan ng ating Panginoong Diyos tungkol po sa kanyang gawain. Kaya po mga kapatid, atin pong binibigyang pansin ang bahaging ito, na tayo pong kaniyang mga anak ay mayroon pong plano ang Diyos sa ating buhay. So yan po yung ating unang ipinakikita dito po sa atin pong talata. Ngayon, dito po sa talatang 8, ay ipinaunawa po dito sa atin yung plano sa ating buhay. Ano po ang sabi? Sa verse number 8, Acts chapter 1, verse number 8. Ang sabi po ng talata, "Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa." So yan po yung sabi sa mga alagad.
kayo'y magiging mga saksi ko. Mga kapatid, at yan po ay hindi lamang sa kanila, kundi sa atin din po naman sa mga panahong ito. Bakit po natin ito sinasabi? Ay naabot po baga ng mga alagad ang buong lupa? Ang buong sanglibutan, naabot po ba nila? Hindi. Okay? Kaya po sinasabi po natin, bagaman sinasabi puro sa unang mga talata, na ito'y ibinigay sa kanyang mga alagad, ay tayo po'y kabahagi ng gawaing yaon. Inyo po bang napansin, sabi po rito sa verse number nasaan yan? Verse number 2. Kaya sabi rito, hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kaniyang hinirang. Marahil sabihin natin, sa mga apostol lamang naman ito ibinigay, hindi naman ako apostol. Kaya hindi ako kasali rito. Pero ang sabi nga po doon sa verse number 8, aabutin ang Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ay atin nga pong ipinakikita na hindi po naman naabot ng mga apostol ang hangganan ng lupa. Hanggang ngayon, naririyan pa po ang ating mundo. Na kung sa kanila lamang po ibinigay yung sinasabing utos na yon, technically, ay tapos na yung pangangaral. Kung sa kanila lang. Kaya po ating ipinakikita na tayo po'y kabahagi ng gawaing ito at doon po natin ikinukunek yung salitang ang Diyos hindi lamang sa kanila, kundi sa atin din po naman na ang Diyos ay may plano sa buhay ng bawat isa. Amen? Kayo'y magiging mga saksi ko. Yan po ang sabi po ng ating talata. So, alam na po natin sa ating mga nakaraang pag-aaral for this month, ang emphasis po natin is about soul winning. Bringing souls to God. Yan po ang Great Commission ng ating Panginoong Diyos. Marami na tayong napakinggan, Matthew 28, 18 to 20, ang lahat ng kapangyarihan ay naibigay na sa akin, dahil dito magsiyaon nga kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mga kapatid, katulad po ng aking binabanggit na, tayo po ay kasama sa bahaging ito. Yan po yung sinasabi po nating plano ng Diyos sa ating buhay. Maabot ang buong sanglibutan, ang lahat ng mga tao ay mabahaginan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Nabanggit na po natin ang mga talata at technically ito po ay repetition na lamang ng ating mga binabanggit. Romans chapter 1 verse 16, anong sabi ron? Ang Ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa bawat sumasampalataya na unay sa Grego at gayon din sa mga Hudiyo. It is the power of God unto salvation. Okay? At napakarami pa pong mga tao hanggang ngayon ang hindi nakakarinig. At ang sabi po ng Romans chapter 10, 13 to 18 and 14, paano sila magsisisampalataya na walang tagapangaral? Okay? Paano sila mananampalataya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang tagapangaral? Mga kapatid, ito po ay para sa ating lahat. Ito po ay para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, mula noon hanggang ngayon, yan pa rin po ang gawain na iniwan po sa atin ng ating Panginoong Diyos. At nagpapasalamat naman tayo sa mga naunang mananampalataya
na sila po ay nagsikap na maipahayag. Salamat po na naabot tayo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Bakit tayo naabot? Dahil po yung mga naunang mananampalataya ay nagsikap. Pumunta sila sa mga lugar na kung saan ay hindi madaling maipangaral ang Ebanghelyo. Alam ko, nakapakinig na kayo ng mga istorya na dahil sa pangangaral ay pinugutan ng ulo. Sinunog doon sa tore, sa tower, no? Para lang pigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Alam natin yan. Ba't ang atin pong ipinagpapasalamat sa atin pong lugar na ito, hindi natin nararanasan ang ganun. Pero sila po'y nakaranas. So, purihin po ang Panginoon na atin pong napapakinggan ang bahaging ito. At doon po sa unang Tesalonica, na yan na may atin na rin napakinggan, ang sabi ron ng talata, at mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Diyos. No? At ito'y narinig, hindi lamang sa Akaya, Macedonia, kundi sa maraming lugar din po naman. Yan po yung mga talatang atin pong nababanggit na. At alam po ninyo, sa tunay, ang Diyos po ay hindi natutuwa kung tayo po ay hindi gaganap ng gawain ito. At kung ang Diyos po ay hindi natutuwa sa iglesia, gayon din po sa mga anak niya na walang bahagi sa gawain ito. Inyo pong tingnan ang Revelation, chapter 2, verses 1 to 5. I hope you know this church. Ito po yung iglesia ng Efeso. Ang sabi po ng talata, verses 1 to 5, sa anghel, sa iglesia sa Efeso, ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kaniyang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilirong ginto. Yan po yung ating Panginoong Hesus, at sinulatan dito ang iglesia ng Efeso. At ito ang sabi ng verse 2, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na mga apostol na sila'y hindi gayon, at nasumpungan mong sila'y pawang bulaan, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Yan po ang church ng Efeso. Sinulatan po sila nung panahon nila, address do sa tagapanguna, no? Ito ang inyong gawa. Pinupuri ko kayo sa mga ginawa niyong ito. Nagtiis kayo ng mga kahirapan. Nangaral kayo. Pero ang pagdating po sa verse number 4, tingnan po ninyo. Ngunit, mayroon akong laban sa inyo. Pagkatapos na mapapurihan, mapasalamatan, ngayon narito naman, ako'y mayroong laban sa inyo. Ano sabi? Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Alin yung iniwang yun? Alam po nyo, ito po yung pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. No? Masikap sila sa gawain ng pangangaral. Pero ang sabi, inyong iniwan ang inyong unang pag-ibig. Ngayon, ano sabi ng verse 5? Kaya, alalahanin mo kung saan ka nahulog. No? At magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. So, ipinapaalaala po, o kung hindi ay paririyan ako at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na, magsisi ka. Yan po yung panawagan sa church ng Efeso. No? So, yan po yung sabi ng Panginoon sa kanila. Sila po ay busy sa gawain, masigla sa gawain, ngunit pagkatapos nawala ang kanilang kasiglahan. Kaya po mga kapatid, tayo po ay nag-aaral.
ng ganitong pag-aaral na sinasabi natin ang Diyos ay may plano sa kanyang mga anak. Sa iglesyang ito, may layunin ang Diyos. Sa buhay natin as individual Christians, mayroong layunin ang Diyos. Amen po mga kapatid? Huwag tayong maging kampante sa ating sarili na tayo natutuwang ako'y ligtas na. Praise the Lord. Pero hindi po hanggang doon lang. Ipinapaunawa po natin ang Diyos nung tayo po'y Kanyang iniligtas ay mayroong plano sa atin. Nababanggit na natin yung Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, and then verse number 10, ang sabi ron, kayo ay aking gawa, for ye are, sabi ron? His workmanship, created in Christ Jesus into good works. Tayo Kanyang gawa para sa mabubuting gawa. Ay isa po riyan ang gawain po ng pangangaral ng Diyos, na yun po yung plano ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, ito po'y maraming beses na nating binanggit. At salamat po na kayo'y nandirito. Salamat sa Panginoon na tayo po'y nakakapakinig. But huwag po nating sarahan ang ating tainga sa katotohanan na marami pa pong mga gawaing dapat ay mapakinggan ng salita ng Diyos. So, salamat sa ating isang kamanggagawa. Siya po ay pupunta na doon sa Tanawan. No? I-announce na natin. No? So, salamat sa Diyos. Binata, mag-isa, walang kasama roon. No? Galing kami nung isang araw, naglinis ng kaunti doon sa paligid. Dito ang dami niyang kaibigan, kausap-usap pagdating doon. No? Butiki ang kanyang makakausap doon sa ilang gabi ng kanyang pag-iisa roon. Pero salamat sa Diyos. No? Mayroong mga taong nakakaramdam na uunawa ang gawain ng pangangaral. At sana paminsan-minsan inyong dadalawin itong kapatid na ito. No? Para patahanin kung naiyak. No? Mahirap po. No? Naranasan ko po yan nung ako'y nagsisimula ng gawain dito. Hindi po madali. Lalo higit ang tao ang inyong kakausapin. No? Mga pilosopo. Kung ano-ano sasabihin sa inyo. Yan, naghahanap ng patay. Yan, kaya lang nagaganyan kung ano lang hinahangad niya sa buhay. No? Sari-sari. Pero mga kapatid, malinaw ang sabi ng ating Panginoon, ye shall be my witnesses. Yan po ang sabi ng talata. So, dito po sa ating pagpapahayag na ito, naririyan nga po ang plano ng Diyos. At dito po sa verse number 8 ay Kanya pong ipinaunawa ang Kanyang plano na tayo po ay Kaniyang mga saksi. Amen? Tayo ang mga tunay na saksi ng Panginoon. Amen? Kaninang umaga kami nakikinig doon sa isang preacher. Ang ganda ng kanyang preaching. No? Sana kayo nakakapakinig din. Ang daming nung siya ay nag-imbitasyon, ang daming nagtaasa ng kamay. Dahil naramdaman nila yung gawain ng pangangaral. So mga kapatid, ang daming lugar dapat nating maabot. Salamat, nakakarating na tayo doon sa Talumpok, sa bahay ng tatay, ano ito? Kapatid, ano pong pangalan? Nalimutan ko na yung pangalan. Tatay Rick, tatay, siya nga, hindi nawawala, natanda na eh. Na, nakakaabot na sa Talumpok. Talumpok ko yung inyong lugar, ano? Pinamukaan. Ang layo nun. No, naroon si Brother Elde. No? Abay, matarik po yun. No? Tuwing Sabado, napunta ron para lang maipangaral ang salita ng Diyos.
Oh, ay ang dami pang lugar diyan. Pag ako'y napunta rin, daan din sa may Caltex, patungo doon sa diversion doon. Sabi ko, ang lahaba ng daang ito, wala pa rong church. No? Kaya po mga kapatid, atin pong ipinapaunawa. Ang sabi ng talata, "Ye are my witnesses," kayo ang aking mga saksi. Merong saksi ni Jehovah. Ano kayo ngayon? Saksi ng ating Panginoong Hesus. Alam po ba niyo ang Jehovah? Pangalan po ng Diyos yan. Tayo po yung mga tunay na saksi ng Panginoon. Amen po. Sana inyo pong naunawa ang bahaging ito. Kinakailangan po ng mundo ang mapakinggan po nila ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi po ng ating talata, sa sulat po ni Lucas, yung sinimulang ginawa ng ating Panginoon. So, ang sabi ko nga po, hindi po sinabi rin tinapos na, kundi sinimulang gawain ng ating Panginoon. Sabi po rito, ay tungkol sa lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ng Panginoon hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan. Okay? Yun po yung laman ng sulat na kanyang ipinapaunawa. Hindi lamang kay Teofilo, kundi sa bawat isa po sa atin. At alam po ninyo, kung ito po'y ating gagawin, marami po ang makakapakinig ng salita ng Diyos, at gayon din po ay maglalagay sa bawat isa sa atin at sa ating iglesia na masasabi po nating masigla at matatawag nating buhay na iglesia. Hindi tulad ng Epeso, ako'y may laban sa inyo, iniwan nyo ang unang pag-ibig. Sana po mga kapatid, huwag tayong dumating sa ganung kalagayan. Amen po? Sana po ang bawat isa sa atin ay mayroong ganung pananaw. Ngayon, dito po sa ating pag-aaral, paglilinaw po, pagdidiin, sa ating pong paksa tungkol sa plano ng Diyos. Naririyan po yung ating bibigang pansin. Ang plano ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, sa ating pong pagpapaunawa, ay nais ko pong pansinin. Ito lang pong talatang itong ating papansinin. Sabi nga po ng ating talata rito, ano po bagay yung dapat nating makitang mabuti na maganda? So, isa-isahin po lang natin yung talata ngayon. Una, verses 1 to 3. Ang sabi po ng ating talata, nabasa na natin, basahin po natin uli. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kaniyang hinirang na sa kanila na may napakita siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan, pagkatapos na siya'y makapaghirap at napakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano po ba yung nais nating bigyan ng diin sa ilang talatang ating binasa na plano ng Diyos? Sa buhay po nating kaniyang mga anak at sa iglesia. Yung ginawa doon ng ating Panginoon. Ito po yung aking inilagay dito, na makitang buhay ito na ginagampanan ito ng ating Panginoon. Makitang buhay ito at ginagampanan ito tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Yun po yung nais ng Panginoon na makita sa bawat isa sa atin. Yun po ang nais na makita ng Panginoon sa iglesia natin. Bilang kanyang plano, na buhay ang gawaing ito sa Good Shepherd Baptist Church.
Nabuhay ito sa puso ng bawat anak ng Diyos. Aha. So, mapapansin po natin dito, nagpakita ang Panginoon. No? Hindi pagkatapos ng resurrection ay right away, nag-akyat na siya sa langit. Tumigil pa siya ng 40 araw. Kino-confirm, mga anak ko, nagpakita siya kung sa iba't ibang kaparaanan doon sa tabi ng dagat, ng ilog. Yung mga alagad, sari-saring nakita nila roon. At ang Diyos, ang Panginoon, napakita doon sa loob ng building na kanilang pinagtitipunan. Kinonfirm na siya nga ay tunay, totoo, na naroroon si Tomas. Dati-rati ay nagdududa pa. Tomas, idait mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, sa aking kamay, para maniwala kang ako ay totoo at tunay. Yan po yung mga nilalaman sa ibang bahagi ng kasulatan. At ang sabi rito, siya'y napakita ng 40 araw. Na anong ibig sabihin? Itong ginagawa natin ay tunay na gawain. Mga kapatid, kaya po naman sinasabi po natin na makitang ito'y buhay sa buhay natin. Alam po ninyo, kung ito'y tinitingnan nating buhay sa ating tunay, ay dapat natin itong niyayakap. Yun po yung ating binibigyang pansin dito. Okay? Biruin nyo ang Panginoon, Diyos, nagkatawang tao, pagkatapos ng mabuhay mula sa mga patay, pwede na siyang right away umakyat na roon, pero 40 days and nights. Paggalagala doon sa area nila, nagpapakita sa mga tao, narito, buhay ako, totoo, at yung aking mga itinuro sa inyo, iniutos sa inyo ay inyong patuloy na gampanan. Yan po. Amen po ba, mga kapatid? So, sana po nakikita nyo ito. No? Sana po nararamdaman natin ito. Na hindi lamang ang ating sinasabi, praise the Lord, ligtas na ako. At pagkatapos wala na. Ang sabi ng ating talata, ang sabi rito ay, pinasimulang, ginawa at itinuro ng Panginoon. Ibig sabihin, sinimulan, ating tatapusin, ating gagampanan. Hanggang hindi po bumabalik ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Oo. Sana po mga kapatid, ito po yung ating nakikita. Pangalawa po, hindi lamang makitang buhay, ginagampanan ito. Pangalawa, sa verses 4 and 5, ano po ang sabi rito? At palibhasa ay nakipagpulong sa kanila ang Panginoong Jesus. No? Ay ipinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang narinig ninyo sa akin. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Anong ating nakikita doon sa bahagi ngayon? Tungkol sa plano ng Diyos. Hindi lamang po yung makita po natin, itong gawain ito ay buhay, kundi makitang ito ay masigla. Makitang ito ay masigla. Hintayin niyo ang Holy Spirit. Babautismuhan kayo. Kaya nga po makikita natin doon sa verse number 8, no? Bibigyan kayo ng kapangyarihan. Ay ngayon, kumusta ang buhay natin sa Panginoon? Mayroon bagang sigla? Mayroon bagang kapangyarihan? Mayroon bagang nauunawa? Mayroon bang nakikita ang mga tao o tayo ay katulad ng isang kandilang paubos na?
Ah, yun po yung ating pinapaabot dito. Kaya po salamat sa ating mga kaibigan. Ewan ko, yung tatlong nasa una natin, bisita ba kayo? Hindi? Okay. So alam nyo, ang Panginoon ay nagpunta rito, nagkatawang tao, namatay sa cross para lang tubusin tayo sa ating kasalanan. No? Yan ang nais ng Panginoon, makaranas tayo ng ating kaligtasan at yan ang ating ibinabahagi. No? Na sinasabi ng maliwanag ng banal na kasulatan na ang kaligtasan ay tanging sa kaparaanang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Meron pa ba dito yung aking tinuruan sa Sunday School? Narito pa ba? Ha? Yun, salamat. No? Naunawaan niya. Amen? Okay? Ako'y natuwa kanina. For the first time, lahat ng umaten nagsabing, naintindihan ko po. Sabi ko kung talagang kayo ligtas na, kaya na ba niyong itaas ang inyong kamay? Tinaas na nila. Anong una, tinanong ko sa kanila, kayo ba'y ligtas na? Hindi pa ho. Oh. Pagkatapos namin makapag-aral, naipunawa ko ang dahilan, ang lahat nagtaas ng kamay and praise the Lord. Oh, praise the Lord. So napakarami po mga tao na nangangailangan. Ngayon, kung tayo po ay aandap-andap ang buhay at walang inaatupag kundi ang sarili lang, paano makikita ito ng iba? All power, ay sabi na riyan, lalangkapang kayo ng kapangyarihan. No? Ngayon, kumusta po ang buhay natin? Yan ho ba'y maliwanag? Ay binigyan na ng Panginoon ng Holy Spirit. Maliwanag ho ba? So yan po yung ating ipinapaunawa rito. Sabi po natin ay hindi lamang ito, nalalaman natin na ito'y gawain, kundi ito'y makitang masigla mula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Church, sana po makitang masigla tayong lahat sa gawain ng Panginoon. Sana po meron tayong panalangin na ako'y gamitin ng Diyos sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi lamang po ang ating iniisip palagi ang sarili nating gusto sa buhay. Sana po makita po sa atin yung liwanag na yun na sinasabi ng salita ng Diyos. Pangatlo, na malapit na po tayong makatapos. So, diyan nga po sa ating binasang talata 6-8. Ano po ang sabi ng 6-8? Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Yan ang tanong. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon at mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So, pangatlo po, ano yung nakita natin dito? Na ipinaabot po dito na hindi po lamang na dapat makarating sa maraming lugar, kundi yung panahon na ating gugugulin. Kayo po ba, Panginoon, ay babalik na? Inyo po bang isasauli na ang kaharian sa Israel? Ano sagot ng Panginoon? Ang Ama nakakaalam niyan. Ang ibig sabihin, magtatrabaho pa tayo, magpapagal pa tayo, mangangaral pa tayo, nagsisimula pa lang ang gawain, gusto na ninyong bumalik. Na, ang ibig nating sabihin, hindi natin alaman, pero ang sabi po ng isang talata doon sa Pedro, yung kanyang pagluluwat ay pagliligtas. Ay bakit?
Dahil hindi pa siya nadating, tayo mangangaral pa ng mangangaral upang yung mga taong dapat makarinig ng salita ay makapakinig. So yun po yung ating nakikitang katotohanan dito. Panginoon, isasauli mo po na baga. Babalik ka na baga agad. Ang sabi ng Panginoon, siguro gagawa tayo ng ating salita. Hindi pa, magtatagal pa akong babalik. Dapat pa kayong mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Ngayon, hindi pa nabalik ang Panginoon, di mangaral pa tayo. At marami pa tayong dapat na mabahagi na ng kanyang salita. Amen po? Pero ang problema, kung tayo ba kayo nagbabahagi o hindi. Kayo ba'y nakaranas na mag-share ng Word of God? Ha? Nakapagbigay man lang ng isang pulyeto. Salamat sa Panginoon, di pa siya nabalik. Dahil yung iyong mahal sa buhay ay pwede mo pang bahagi na ng salita ng Diyos. Kanina, sinare ko doon sa aking tinuruan, yung Lazarus and the rich man. No? Nakita nila yung halaga ng salvation. Pero mo, pagka nasa impyerno na yung mga tao ngayon, si Brother Joben, kailan nag-share ng kanyang lesson? No? Na yung Lazarus and the rich man ng kanyang lesson, kailan ba yun? Kagabi ano? Kagabi? Do sa saang lugar yun? Ba't baga ako'y nakawawala sa isip ko, no? Ayan, ikay nung si Lazaro, nung kami yung mayaman ay nasigaw kay Lazaro, yun ikay, Lazaro, Lazaro! Hirap na ako rito, sukuhin mo si Lazaro. No. Ay paano tayo magbasa? Parang parang nagbabasa lang ng sulat. Pero kung ating i-imagine, yung talagang mayamang iyon, hindi mo maipipintura ang mukha nun. Kayo nga lang lagyan ng isang bagang sa inyong kamay, hindi na kayong magkaintindihan ng itsura. Itatali sa kamay nyo yung uling na baga. Itatali dyan sa iyo. Aywan ko kung ikay nakangiti pa. Palagi kong itsura mo, sama-sama. Ay ito, naghihirap siya sa alam na yon. Iyo pong sugoy si Lazaro upang itubog sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang alam na ito. Anong itsura niya kaya? Si Brother Joven, magaling umarte. Ako naman hindi artista Pero grabe yun. Kaya nga sinasabi po natin dito na makita po na tayo po'y masigla rito at makita po natin kaya tayo hindi pa kinukuha ng Panginoon ay upang yung mga taong dapat maabot ay makarinig ng kanyang salita. Hindi pa ako babalik. Ngayon ang marami sa atin, sana Panginoon magbalik ka na. Di kaya ang prayer natin ngayon, nang hindi na ako mahirapan. Yan ang marami sa atin ngayon Bumalik ka na Panginoon, ang hirap na ng buhay namin din ang mahal na ng bilihin. Pero inyong alalahanin, yung mga mahal sa buhay, sila ba'y nakarinig na ng Ebanghelyo? Sila ba'y nakarinig na? Salamat, ang sabi ng Panginoon, maaari pa akong magtatagal pa yun. Hindi ba blessing sa atin yun? May panahon pa? Amen? Yun yung may pinakikita ron May panahon pa. Ngunit ang mahalaga ay makita natin ang plano ng Diyos sa bawat buhay natin, kanyang mga anak. Amen po? Okay, last. 9 to 11. Diyan na po tayo, patapos na po tayo. Diyan lamang po naman ang ating kinukuha. 9 to 11. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas
at siya'y tinanggap sa isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kaya mapapansin po natin dito, ang sabi, na habang sabi po ay tinititigan nila, ang Panginoon ay umakyat sa langit. Amen. So, nais ko pong sabihin dito, kung ano po ang naisin ng Panginoon sa ating kanyang mga anak, hindi lamang po makitang buhay ito, hindi lamang po makitang masigla ito, hindi lamang po maabot ang maraming lugar, kundi makita nating ito ay para sa Panginoon na kumikilala na ang Panginoong Hesus ang may plano at pundasyon nito. Hindi po ito plano ng Pastor Hernandez. Hindi po ito plano ng mga pastor. Ito ay plano ng ating Panginoong Diyos. Amen? Oo. Plano ito ng ating Diyos. Hanggang bumalik siya. Siya po ang may plano sa ating buhay. Mangaral tayo, gumawa tayo, kumilos tayo, habang mayroon pang pagkakataon. Marami pa mga taong dapat makarinig ng kanyang salita. Marami pang mga lugar diyan. Yung Balite, ang haba nun. Pinamukan, Talumpok, na dati-rati meron tayong gawain. At marami pang lugar. Kaya po mga kapatid, sana po ngayong umaga, ang ating pag-aaral na ito ay hindi lang natin napapakinggan, kundi naaabot yung puso natin upang sa ating mga sarili, magtotoo tayo sa ating pananampalataya, magtapat tayo sa ating pananampalataya, ibahagi natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Diyos, sapagkat ito ang plano ng Diyos na ating magampanan bilang kanyang iglesia at bilang kanyang mga anak. At sa huli, kung mayroong mga kaibigang nandirito, napakahalaga ng kaligtasan ng kaluluwa. Isang araw, aalis tayo rito, ililibing yung ating lupang katawan, maganda man yan o pangit na libingan, yung ating kaluluwa ay hihiwalay, yan ay pupunta roon sa kanyang dapat puntahan. Kung yan ay ligtas, yan ay sa langit, sa piling ng Panginoon. Ngunit kung hindi yan ligtas, yan ay sa impyerno. Magtitiis, magpakailanman. Kaya kung sa umagang ito, mayroon tayong ganito ang kalagayan, ang ating panawagan, tulad ng panawagan ng Panginoon, tayo manampalataya sa Kanya na Siya ang gumawa ng ating kaligtasan, na Siya ang tumubos doon sa krus ng Kalbaryo. Siya nagdusa dahil siya lamang ang tanging kaparanan ng ating kaligtasan. Wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus lamang. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, magandang umaga po sa iyo. Kami nga po ay nasa ika-4 ng linggo ng pag-aaral tungkol po sa pag-aakay ng mga tao sa iyo pong paanan. Lord, ang dalangin ko po o Diyos, nawa nga po ang inyong mga anak, katulad po ng aming pag-aaral, na mayroon kayong plano sa aming mga buhay,
na kami po ay maging saksi mo ng iyo pong mga aral, ng iyong mga turo, ng iyong mga layunin. Nawa nga po, O Diyos, ang bawat isa sa amin magkaroon ng isang pusong suko sa iyo, suko sa kalooban mo, sa kagustuhan mo. At kami nga po, O Diyos, ay magpahayag ng iyong salita. Sa inyong kaparanan na kaya po namin gampanan, ay magampanan po namin ito. At maluwalhati kayo sa aming buhay. Aming Panginoon, sa inyo ko po ito inilalapit. At kayo po, O Diyos, ang nakakakita sa puso ng bawat isa. Nawa nga po, inyo pong kilusin ang kaisipan ng bawat isa sa amin. Makita po namin ang aming bahagi at kami po naman ay gumanap, magpasiya na gumanap ng iyong kalooban. Habang tayo po ay nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, nag-aral tayo sa paksa tungkol sa plano ng Diyos sa buhay mo. Na ang planong ito, isa rito ay may pahayag ang kanyang salita. Ngayong umaga, mayroon ka bang naisin sa iyong buhay, Lord? Ako po'y gamitin mo sa katotohanan ito na ako po'y makapagbahagi din ng iyong salita. Sa kakayanang mayroon ako, ako po'y bigyan mo ng iyong biyayang kalakasan at pagsisikap. Mayroon po bang ganyan ang panalangin? Yan po, Panginoon, na naisin mo, and that is my prayer, Lord, na magampanan ko ang bahaging ito sa aking buhay. Pero po bang ganyan, taharap sa Diyos, mananalangin, Lord, salamat po sa iyo. Yes. Amen. 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 Diyan sa taas, meron ba dyan? Dito sa left side natin, meron bang mga kabataan? Meron ba kayong plano para sa Panginoon? Sa mga ama, sa mga nandirito, sa auditorium, meron ka bang planong magpagamit sa Diyos? Lord, ako po'y gamitin mo ayon sa iyong kalooban. Kung ano man po ang iyong naisin sa akin, ako po'y susunod sa iyo. Amen. Yes. Amen. Meron pa po ba? Yes. Sige po. O mananatili ka na lang na nakikinig, na wala kang anumang ginagawang desisyon para sa Diyos. Pero ngayong umaga, maaari kang manalangin, Lord, salamat po. Ako'y palagi nakakapakinig. And Lord, narito po ako. Tulungan mo po ako sa maaari magawa ko. Sa iyong hamon, narito po ako. Meron pa po ba? Dakila po namin Diyos, salamat po sa iyo na muli ay amin po nabigyan ng pag-aaral. Nabigyan po namin ng diin ang hamong ito sa aming buhay. Nawa nga po, O Diyos, ang bawat isa ay gumanap ng kanya pong bahagi para sa iyo. Lord, kayo ang nakakabasa ng puso, ng isipan ng inyong mga anak. Lord, kayo nga po ang aming dinadalanginan na sana nga po ay tunay na aming pagsikapang gumanap ng iyong kalooban. Nawa nga po, Panginoon, hindi kami matulad doon sa sinasabing ang bawat sanga na hindi nagbubunga ay pinuputol niya. Lord, sana po kami po ay maging isang sanga ng layunin ng buhay ay magbunga sa iyo pong banal na gawain. Lord, kayo po nakakakita ng iyong mga anak na nakatayo ngayong umaga. Ano man po ang kanilang dalangin sa iyo, nawa nga po'y kayo ang tumugon, kayo ang magpala. At sa mga nakaupo, Lord, kayo ang nakakakita, kayo rin po, O Diyos, ang kumilos na patuloy sa puso ng bawat isa. At umaasa nga po kami, O Diyos, na ang aming dalangin ito inyo pong ipagkakaloob. Ito po aming hinihingi sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus.
Amen at amen. So magandang tanghali po, purihin po ang Panginoon.